Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Bahubali action, fantasy, adventure, drama film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula sa Bahubali, The Beginning, at Bahubali 2, The Conclusion. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gitna ng isang malawak na kagubatan, may isang babaeng tumatakbo galing sa kaharian ng Maheshmadi, may kargang sanggol sa kanyang balikat. Sugatan siya at may palasong nakabaon sa kanyang likod. Nang makita niyang may mga sundalong paparating, nagtago siya malapit sa isang talon at naghihintay ng tamang oras para umatake. Matapos niyang mapabagsak ang mga sundalo, napansin niya ang isang nayon sa kabundukan at nagpasya siyang pumunta roon para humingi ng tulong. Habang naglalakad siya, tinangay siya ng malakas na agos ng ilog. Nang mapagtanto niyang delikado na ang sitwasyon, nanalangin siya kay Diyos Shiva na iligtas ang sanggol. Tuluyan siyang binalot ng tubig at nawala sa ilalim ng agos. Kinabukasan, isang taga-nayon ang nakakita sa bata at matapang na tumalon sa tubig para sagipin ito. Sa kasamaang palad, tinangay ng malakas na agos ang babae. Isang babaeng nagngangalang Sanga ang nagpasyang ampunan ang bata. Lumipas ang mga taon, lumaki ang batang pinangalan ng Shivudo, at naging labis siyang nahumaling sa ideya ng pag-akyat sa talon. Kahit maraming nagdududa sa kanya, paulit-ulit niyang sinusubukan ito. Sa bawat kabiguan niya, mas lalo niyang nararamdaman ang malakas na tawag mula sa itaas ng talon. Habang nagdadalaga siya, hindi nagbago ang kanyang determinasyon na maakyat ito. Sa bawat pagsubok, unti-unti siyang umaangat, ngunit palagi siyang nadudulas at bumabagsak pabalik. Dahil sa pag-aalala, araw-araw na kumukuha ng tubig ang kanyang inang si Sanga mula sa ilog upang ibuhos sa rebulto ni Shiva. Naniniwala siya sa turo ng matandang pantas ng nayon na si Swamiji, na kapag isang babae ang nakapagbuhos ng 1,000 banga ng tubig sa rebulto, tutuparin ni Shiva ang kanyang panalangin. Dahil nag-aalala si Shivudo sa kalusugan ng kanyang ina, inalok niya itong siya na ang magdadala ng mga banga ng tubig, ngunit sinabi ni Swamiji na hindi iyon tatanggapin ni Shiva. Dahil dito, nagpasya si Shivudo na bunutin ang malaking batong rebulto na nakabaon sa lupa. Ginamit niya ang buong lakas niya upang dalhin ito sa tabi ng talon, upang sa ganitong paraan ay laging maliligaw si Shiva sa agos ng tubig, at hindi na kailangang magdala ng tubig ng mga taga-nayon para sa kanilang mga dasal. Habang nasa ilalim ng malaking bato, napansin ni Shivudo ang isang kahoy na maskara na nahulog mula sa tuktok ng talon. Lalo siyang naging interesado kung ano ang nasa itaas. Pinagmasdan niya ang maskara at ipinagdikit ito sa buhangin, napansin niyang mukha itong babae. Kahit isang maskara lang ito, agad siyang parang naakit dito. Muling nagtungo si Shivudo sa talon, dala ang matinding determinasyon na marating ang tuktok. Sa pagkakataong ito, isang magandang imahe ng isang dalagang babae ang nabuo sa kanyang isipan na tila gumagabay sa kanya. Sa matinding determinasyon, nalampasan ni Shivudo ang lahat ng balakid hanggang sa tuluyan niyang marating ang tuktok ng talon. Pagdating niya sa lugar na iyon, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae. Agad siyang tumakbo upang tulungan ito, ngunit laking gulat niya nang malaman na ang tila inosenteng babae ay isa palang mandirigmang napakalakas. Ang nangyayari pala ay isang patibong upang mahuli ang mga kalaban habang umaambon ng mga palaso mula sa itaas. Si Avantika, ang babaeng mandirigma, ay ginamit ang kanyang espada upang talunin ang mga umaatake. Nagkubli si Shivudo upang hindi siya madamay sa labanan. Ang maliit na grupo ni Avantika ay naghanap ng masisilungan sa isang kuwebo sa bundok, kung saan sila nanirahan ng maraming taon. Si Jayat ang pinuno ng grupo. Matagal na niyang sinusubukang iligtas ang kanilang prinsesang kinuha 25 taon na ang nakalipas at ikinulong sa Maheshmati. Sa wakas, mayroon na siyang sapat na mga mandirigmang maaaring tumulong sa pagsadyap sa prinsesa. Samantala, sa Maheshmati, isang panday ng espada ang naghahanda upang ipakita ang kanyang bagong likha sa general ng hukbo ng kaharian. Ngunit nang subukan ni Katapa ang espada, sinabi niyang hindi ito sapat para sa labanan. Nainis si Kan, isang panauhing hari, at hinamon si Katapa sa isang laban. Tinanggap ito ni Katapa, at sa gitna ng laban, nabasag niya ang espada ni Kan nang hindi ito nasasaktan. Humingi ng tawad si Kan sa kanyang bastos na asal at sinabing marami na siyang napuntahang lugar, pero wala pa siyang nakilalang mandirigmang katulad ni Katapa.
Kahit mahusay na mandirigma si Katapa, itinuturing pa rin siyang alipin dahil nangako ang kanyang pamilya na maglilingkod sa hari magpakailanman. Iminungkahi ni Khan na babayaran niya ito upang mapalaya, ngunit tumanggi si Katapa, hindi niya kayang sirain ang panata ng kanyang pamilya. Labis na humanga si Khan sa katapatan ni Katapa. Sa loob ng ilang araw, magdiriwang ang buong Mahishmati para sa kaarawan ni Balaladeva. Habang abala ang lahat sa paghahanda ng engranding kasiyahan, inisip ni Jayat na iyon ang tamang oras upang iligtas ang prinsesa. Kailangan nilang pumili ng pinakamagaling na mandirigma para sa misyon. Pinili nila si Avantika dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Binalaan siya na huwag magpapahuli dahil tiyak na mapapahamak siya. Si Balaladeva ay kilalang malupit at malakas na lalaki na nasisiyahang kontrolin ang mga tao at hayop. Sa kasagsagan ng kasiyahan bago ang kanyang kaarawan, nakipaglaban pa siya sa isang toro upang ipakita ang kanyang lakas. Nang kumawala ang toro at sumugod sa kanya, natalo niya ito gamit lamang ang isang suntok. Naguguluhan ang hari sa katapatan ni Katapa, dahil alam niyang may tinatagong galit ito, ngunit patuloy pa rin siyang tapat sa kanya. Kahit ilang beses nang nalagay sa panganib ang buhay niya para sa hari, nanatili siyang matapat. Sinubukan ni Katapa na ipakiusap na palayain si Devasena, ang prinsesang nakakulong sa loob ng 25 taon, ngunit tumanggi ang malupit na hari. Sinabi nitong magdurusa si Devasena hanggang sa siya'y mamatay. Isang gabi, nagtangkang palayain ni Katapa si Devasena, ngunit pinigilan siya ng babae. Sinabi niyang paparating na ang kanyang anak upang iligtas siya. Nagtaka si Katapa dahil akala niyang patay na ito 25 taon na ang nakalipas, pero tiniyak ni Devasena na buhay pa ito at malapit nang bumalik. Bago simulan ni Avantika ang kanyang misyon sa Mahishmati, pumunta muna siya sa Pangangaso kasama ang kanyang kasamahan. Naghintay siya sa taas ng puno, hawak ang pana, ngunit hindi niya napansin si Shivudo na palihim na lumapit sa kanya. Gumamit siya ng ahas para gulatin ito at sa kanya ginuhitan ng larawan ang braso ng babae. Pagkaalis ng ahas, bumaba si Avantika at nakita ang guhit sa kanyang braso. Nag-isip siya kung sino ang gumawa nito. Sinabihan niya ang kanyang kasama na umuwi na at siya na lang ang magpapatuloy sa paghahanap. Nang magkita sila ni Shivudo, agad siyang umatake. Paulit-ulit niyang pinapana si Shivudo, at muntik na itong tamaan. Pilit siyang kinausap ng lalaki, ngunit patuloy siya sa pag-atake. Kaya gumawa ng plano si Shivudo para mahuli siya, ngunit matalino si Avantika, at nalinlang niya ito. Hinawakan ni Avantika ang kanyang espada at tinutukan si Shivudo habang galit na tinanong kung saan siya nanggaling. Nang sabihin ni Shivudo na inakyat niya ang talon ng Entekeyan, isang bagay na ayon sa mga alamat ay tanging mga Diyos lang ang nakakagawa, hindi makapaniwala si Avantika. Ipinaliwanag ni Shivudo na nakita niya ang babae sa kanyang mga panaginip at nagpunta siya roon upang makilala ito. Nag-init ang ulo ni Avantika at tinangkang saksakin siya, ngunit habang iniiwasan ni Shivudo ang bawat atake niya, ginamit nito ang pagkakataon upang ipakita ang kakaiba niyang paraan ng paghanga. Kumuha siya ng mga dahon at bulaklak at ginamit iyon na parang pampaganda, pininturahan ang mukha ni Avantika. Nang makita ni Avantika ang sarili niyang refleksyon sa tubig, nagulat siya, hindi pa niya kailanman nakita ang sarili niya na ganoon kaganda. Pagkatapos, iniabot ni Shivudo sa kanya ang kahoy na maskara na nahulog mula sa talon. Dahil dito, naniwala si Avantika na totoo ang sinasabi ni Shivudo, na inakyat nga nito ang bundok para hanapin siya. Ilang oras silang magkasamang naglakad at nagkwentuhan, ngunit alam ni Avantika na may misyon siyang kailangang tuparin. Gumamit siya ng halamang nakakapagpatulog at pinatulog si Shivudo bago siya umalis. Sa biyahe niya, nahuli siya ng mga sundalo ng kalaban. Pagkagising ni Shivudo, agad siyang tumakbo upang sagipin si Avantika. Nakipaglaban siya sa mga sundalo at tinalo ang lahat kahit wala siyang armas. Habang papalapit ang isa sa mga mandirigma na may espada, napansin nitong may pagkakapareho si Shivudo sa isang taong kilala niya, agad siyang lumuhad at tinawag siyang Bahubali. Nang makita ni Shivudo na paparating ang mas maraming kalaban, pinasan niya si Avantika at tumakas. Ginamit niya ang kanyang pambihirang lakas upang igulong ang isang napakalaking bato at patumbahin ang mga humahabol. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagguho ng yelo, ngunit ginamit nila ang isang kahoy na tabla upang dumulas pababa sa bundok at ligtas na makalayo. Dahil determinado siyang protektahan si Avantika, nagpasya si Shivudo na siya na mismo ang magliligtas kay Devasena, upang hindi na kailangan pang isugol ni Avantika ang buhay niya. Sumakay siya sa kabayo at bumiyahe patungo sa kaharian ng Mahishmati.
Inakyat niya ang mataas na pader ng lungsod upang makapasok ng palihim. Noong araw na iyon, may malaking gininto ang rebeltong itinataas bilang parangal sa hari. Ang mga alipin ay pagod na pagod sa bigat ng kanilang trabaho at nahihirapang hilahin ang napakalaking rebulto. Nang muntik na itong bumagsak at makasakit ng marami, dumating si Shivudo. Hinawakan niya ang lubid at buong lakas na hinayla ito. Pagtulong ng iba pang alipin, sabay nilang naitayo ang rebulto. Isa sa mga alipin ang nakilala siya bilang anak ni Bahubali, ang tunay na tagapagmana ng trono. Mabilis kumalat ang balita, at nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Narinig ito ng hari, at nakaramdam siya ng takot at pangamba. Upang makapasok sa palasyo, nagbihis si Shivudo bilang sundalo ng hukbo ng hari. Tahimik siyang nagtungo sa silid ni Balaladeva nang hindi napapansin ng mga bantay. Ngunit habang nagtatago, hindi sinasadyang nahulog niya ang isang nagliliyab na sisidlan ng apoy sa kurtina, na agad nagdulot ng apoy at gulo. Nahalata siya ng mga bantay, at inutusan ng hari na hulihin siya ng buhay. Sa gitna ng kaguluhan dahil sa sunog, tumakbo si Shivudo patungo sa looban ng palasyo kung saan nakakadena si Devasena. Nang makita siya ni Devasena, napuno siya ng tuwa at ginhawa, hindi siya makapaniwala na buhay pa ito. Ngunit si Shivudo ay walang naramdamang koneksyon, dahil hindi niya alam na ina niya ito. Dumating ang mga sundalo upang salakayin siya, ngunit napakalakas ni Shivudo at tinalo niya silang lahat mag-isa. Matapos niyang mailigtas si Devasena, tumunog ang alarma ng palasyo. Ginamit ni Shivudo ang karwaheng Maharlika upang makatakas. Napakabilis niya kaya't kahit binabato siya ng mga bola ng apoy ng mga bantay, hindi siya nataman. Ngunit pagdating nila sa kagubatan, bigla siyang inatake. Tinapon siya, sa putik at malakas na tinamaan sa ulo, dahilan upang sandali siyang mawalan ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang sinasaktan ng isang sundalo si Devasena na walang kalaban-laban. Dahil sa matinding galit, sumiklab ang lakas ni Shivudo. Inatake niya ang mga sundalo ng buong puwersa. Kahit tinamaan siya ng ilang espada, hindi siya tumigil hanggang sa natalo niya lahat, pati ang nakababatang kapatid ng hari, si Badra. Habang tatapusin na niya ito, biglang dumating si Katapa at inatake siya. Tungkulin ni Katapa na protektahan ang pamilya ng hari anuman ang mangyari. Sinabi niyang kung gusto ni Shivudo patayin ang prinsipe, kailangan muna niyang talunin si Katapa. Naglaban silang dalawa, at pagkatapos ng matinding sagupaan, natalo ni Shivudo si Katapa. Habang pupunta siya kay Badra, inatake siyang muli ni Katapa. Sa mga sandaling iyon, dumating sina Avantika at ang kanyang tribo, at muling nagkita sina Jayat at Devasena. Sumulpat din ang mga kawal ng Maharlika, kaya't hinugot ng mga mandirigma ang kanilang mga espada at naghanda sa labanan. Biglang dumating din ang mga taong nakatira malapit sa talon, kasama si Sanga, na labis na nag-aalala sa kanyang mabait na anak na ngayon ay nasa gitna ng digmaan. Upang matalo si Shivudo, tinawag ni Katapa ang kanyang kabayo para kunin ang espada sa kanyang tabi. Ngunit bago pa man ito makarating, mabilis na inagaw ni Shivudo ang espada. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan niya ng ulo si Badra. Dahil sa matinding pagkabigo, kinuha ni Katapa ang isang sibat at sumugod kay Shivudo. Ngunit nang magkalapit na sila at tumingin siya sa mga mata ni Shivudo, bigla niyang ibinaba ang sandata at lumuhad. Nakilala niya si Shivudo bilang anak ng dating hari, si Bahubali. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na si Shivudo ang kanilang tagapagligtas at ang tunay na tagapagmana ng trono. Sabay-sabay silang lumuhad bilang paggalang sa kanya. Kinabukasan, nagsimulang isalaysay ni Katapa ang tunay na kwento ni Shivudo, kung paano siya inampon ni Sanga at kung saan siya nagmula 50 taon na ang nakalipas. Noon ay si Balaladeva, ang lolo ni Shivudo, ang nagtatag ng kaharian ng Maheshmati. Bagaman mas matanda siya, hindi ang kanyang kapatid na si Vijaladeva ang ginawang hari dahil sa kapansanan nito. Nang namatay si Baladeva dahil sa natural na dahilan, naiwan ang kanyang minamahal na mga tao at ang reyna na nagdadalang tao. Upang mapanatili ang kaayusan, pinamunuan ni Reyna Sivagami, balo at hipag ni Baladeva sa pamamagitan ng asawa ni Vijaladeva, ang kaharian ng may husay at talino. Pinangalagaan niya ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ngunit alam niyang nanganganib ang kaharian sa isang kudeta dahil walang lalaking tagapagmana ng trono. 3 buwan matapos nito, sa isang gabi, nanganak ang reyna ngunit sa kasamaang palad, namatay siya pagkatapos manganak. Inampon ni Shivagami ang sanggol at pinangalanan siyang Bahubali. Hindi naglaon, natupad ang isang bangungot, isa sa mga miyembro ng royal na pamilya,
si Myrthinda, ay nagtangkang agawin ang trono sa pamamagitan ng dahas. Ngunit hindi alam ng sino man na handa na si Shivagami at may tulong siya ni Katapa. Sa sariling mga kamay, pinabagsak niya ang lahat ng rebelde at pinatay si Myrthinda habang hawak ang kanyang anak. Matibay na pinanatili ni Shivagami ang kontrol sa trono ng Mahishmati. Sa una, natuwa si Vijaladeva, iniisip na magiging hari ang kanyang anak sa hinaharap. Ngunit nagulat siya nang marinig na pareho ang mga sanggol ay itinuturing na tagapagmana. Ipinahayag ni Shivagami na ang sino mang magpapakita ng pinakamatapang, matalino, at mabait ang magiging hari ng Mahishmati. Habang lumilipas ang mga taon, malinaw na mas marangal at matapang ang isa sa mga bata. Pareho silang mahusay sa pakikipaglaban, ngunit si Bahubali ay mapagpakumbaba at tunay na nagmamalasakit sa lahat ng tao sa kanyang kaharian. Isang araw, sa tanghalian, iniwan ni Bahubali ang engranding hapunan ng palasyo upang kumain kasama ang mga sundalo. Pinili niyang makihalubilo sa kanila kahit alam niyang hindi marangya ang pagkain tulad ng sa royal quarters. Habang lumalaki, naging natatanging mandirigma si Bahubali sa paggamit ng espada. Ang kanyang kapatid ay naging malakas din na mandirigma. Pareho silang nang ibabaw sa mga pagsubok, sa pakikipaglaban at sa akademiko. Dahil sa pantay nilang kakayahan, nahirapan si Shivagami na magpasya kung sino sa kanila ang magiging susunod na hari. Bago niya magawa ang desisyon, dumating ang isang hindi inaasahang krisis, pinatay ang mga gwardya ng palasyo at ninakaw ang mga lihim pandigma ng Mahishmati. Nang malaman ito, ipinadala ni Shivagami ang prinsesa upang harapin ang sitwasyon. Matapos magpadala ng carrier pigeon para ihatid ang dokumento sa Kalabang Kaharian, alam niyang wala na siyang ibang paraan para makatakas. Para iligtas siya, tumalon si Bahubali, nagtitiwala na hihilahin siya ng kanyang kapatid pabalik gamit ang lubad. Ngunit nakita ni Balaladeva ang pagkakataon na alisin ang kanyang karibal sa trono. Sadyang lumuwag siya sa lubad, umaasang babagsak at mamamatay si Bahubali. Sa sandaling iyon, naipit ang lubad sa isang bato, at handa na si Balaladeva na putulin ito. Ngunit dumating ang ibang miyembro ng hukbong Maharlika sa tamang oras, kaya napilitan si Balaladeva na talikuran ang kanyang balak at tumulong sa pagsadyap sa kanyang kapatid. Dahil nakuha na ng kalaban ang 4 na lihim ng kanilang kaharian, nagmungkahi si Bahubali ng isang estratehiya mula sa mga aklat na hindi pa nasusubukan. Pinamunuan ni Katapa ang 5,000 mandirigma upang bantayan ang pasukan ng lungsod, bumuo ng matibay na depensa. Ang dalawang prinsipe, sina Bahubali at Balaladeva, ay bawat isa ay pamumunuan ang 10,000 sundalo upang umatake sa Kalabang hukbo. Naniniwala si Katapa na makakayanan nilang mapanatili ang depensa ng 45 minuto. Sa panahong iyon, layunin nilang talunin si Kalakia at gulo ang hukbo bago magsimula ang labanan. Iminungkahi ni Vijaladeva na ang prinsipe na makakagawa ng pangwakas na sipa kay Kalakia ang magiging bagong hari. Pumayag si Shivagami, at itinakda ang plano upang labanan ang banta ng kalaban. Sa araw ng desisyon, sinubukan ni Narayna at ng kanyang mga anak na makipagnegosasyon kay Kalakia upang maiwasan ang digmaan. Ngunit tumanggi si Kalakia at matapang na idineklara ang layunin niyang talunin ang hukbo at magkaanak kay Shivagami na magiging bagong hari ng Mahishmati. Nag-alab ang galit ni Bahubali at Shivagami. Ipinahayag ng Reyna ang kanyang Hungarian dakpin si Kalakia ng buhay, kahit putulin pa ang kanyang mga kamay at paa. Nang magsimula ang labanan, pinangunahan ni Balaladeva ang kanyang mga puwersa, bumato ng napakaraming palaso at pinabagsak ang maraming kalaban sa isang sandali. Sumali si Bahubali sa labanan gamit ang kakaibang taktika, ginamit ang isang napakalaking tela upang takpan ang kalaban. Nagulo ang mga hukbo ng kaaway hanggang sa nagpadala si Bahubali ng nagliliyab na palaso na tumama sa basang tela, na nagpasiklab ng apoy. Pagdating ng mga kalaban sa pader ng lungsod, sinubukan nilang wasakin ang depensa ni Katapa at ng kanyang matatapang na sundalo. Ngunit matagumpay na pinanatili ng hukbo ni Katapa ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng tapang at determinasyon. Dinaglaon, naharap ang dalawang prinsipe sa labanan ng malapitan laban sa mga barbarong manlaban, nilalabanan ang daan upang marating ang lider ng kaaway. Sumugod si Bahubali sakay ng kabayo, hawak ang dalawang metal na sibat, habang si Balaladeva ay kasamang sumabay sa karwaheng may nakamamanghang sandata na pumapatay sa sinumang haarang sa daan. Ang makapangyarihang kalamangan ay napunta sa hukbo ni Balaladeva dahil sa karagdagang suporta mula kay Vijaladeva, ang kanyang ama. Sa kabilang banda,
Kailangang umasa si Bahubali sa sariling espada habang tinutulak niya ang sarili patungo sa posisyon ni Kalakia. Habang umiigting ang labanan, ginamit ng kalaban ang mga inosenteng sibilyan bilang panangga, isang duwag na taktika upang hadlangan ang atake. Naging magulo at magaspang ang labanan, parehong nahaharap si Bahubali at Balaladeva sa hamon mula sa kaaway at sa mapanganib na lupain. Ngunit walang pakialam si Balaladeva at ginamit ang kanyang sandata upang patayin ang mga bihag, na walang awa. Sa panunood ng walang pusong ginawa ng kanyang anak, napuno ng galit si Shivigami at nag-aalala kung ano ang solusyon na ihahain ni Bahubali. Sa lahat ng nagulat, tinanggihan ni Bahubali ang ideya ng pananakit sa inosenteng buhay. Sa halip, inutusan niya ang kanyang hukbo na gumamit ng simpleng paraan upang matrap ang mga bihag, na hindi nasasaktan. Kapag ligtas ng nakulong ang mga bihag, iniutos niya sa kanyang mga sundalo na bumuhos ng palaso sa kalaban at nakipaglaban gamit ang espada. Sa gitna ng kaguluhan, biglang huminto ang atake ng kalaban sa pader ng lungsod. Naguluhan si Katapa at ang kanyang mga mandirigma hanggang sa matanto nilang gumagamit ang kaaway ng mga troso upang sirain ang depensa. Sa malalakas na hampas, nakagawa ang mga manlaban ng puwang sa depensa at nakapasok sa loob ng lungsod. Sa unang pagkakataon, itinaas ng kaaway ang kanilang watawat sa loob ng pader ng Maheshmati, na nagdulot ng takot at pangamba sa mga hanay ng hukbo. Naghinala ang mga sundalo na natalo na sila at nagsimulang umatras, habang bumabalot sa lungsod ang pakiramdam ng nalalapit na pagkatalo. Sa kritikal na sandali, naghain si Bahubali ng nakakaindek na talumpati na muling nagpasiklab ng espirito sa mga mandirigma. Paalalahanan niya ang mga ito tungkol sa kahalagahan ng kanilang layunin at sa kapahamakan na dulot kung magwawagi ang mga Kalakia. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong determinasyon sa mga tropa, na nagbigay inspirasyon na magpatuloy at lumaban hanggang sa huli. Habang sumusulong si Bahubali sa labanan, nagmadaling sumama si Balaladeva upang makuha ang lider ng hukbo ng kaaway. Ngunit nabigo siya nang maitaboy siya ni Kalakia mula sa karwaheng sinasakyan. Galit at naghahangad ng paghihiganti, nakipaglaban si Balaladeva kay Kalakia. Kahit na bumagsak sa simula, hindi sumuko si Balaladeva at nagawa pa niyang pabagsakin ang elepante ni Kalakia, na napilitang bumagsak sa lupa ang kaaway. Sa pagmamasid sa matinding laban ng kanyang kapatid at ni Kalakia, naisip ni Bahubali na kailangan niya ng tulong. Ngunit sumagot ang kalaban sa pamamagitan ng paghagis ng maraming katawan kay Bahubali. Sa kabila nito, nagpatuloy si Bahubali at ginamit ang gintong rebulto na nakuha mula sa karwahe ni Balaladeva bilang sandata upang atakihin si Kalakia. Tumama siya ng eksaktong suntok at nahuli ang lider ng kaaway. Nang makita ng mga Kalakia na natalo ang kanilang lider, nagpasya silang tumakas. Nang paparating na si Bahubali upang tapusin si Kalakia, nakialam si Balaladeva at siya ang nakagawa ng pangwakas na suntok. Ipinagdiwang ng kanyang ama ang tagumpay ni Balaladeva. Bagaman natuwa siya na magiging hari ang kanyang kapatid, nagulat siya nang koronahan siya ni Shivigami bilang commander ng hukbong sandata ng Maheshmati. Sa huli, ang desisyon ni Shivigami ay hindi inaasahan, si Bahubali ang pinili upang pamunuan ang kaharian. Galit si Balaladeva sa desisyon ng Reyna, ngunit ipinaliwanag niya na ang halaga ng isang hari ay hindi nasusukat sa bilang ng mga natalong kaaway, kundi sa dami ng buhay ng tao na kanyang nailigtas. Hindi tulad ni Balaladeva, nailigtas ni Bahubali ang maraming inosenteng buhay na naging bihag sa labanan, kaya siya ang nararapat na tagapagmana ng trono. Nagkaisa ang mga tao sa pagdiriwang ng desisyon ng Reyna at muling pinatunayan ang kanilang katapatan sa bagong hari. Si Shibudo, bilang anak ni Bahubali, ay naging tamang tagapagmana ng trono. Nang malaman niya ang pagkamatay ng kanyang ama, nagtanong siya kung sino ang makakatalo sa napakalakas na mandirigma. Sa kanyang pagkabigla, natutunan niyang si Katapa ang siyang nakasugat ng kanyang ama ng mortal mula sa likod. Nang malaman ni Shibudo na ang kanyang ama ay isang dakilang mandirigmang Maheshmati, hiningi niya kay Katapa, ang commander ng hukbo, na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Amarendra Bahubali matapos ang digmaan laban sa mga Kalakiyas. Ipinakita ni Bahubali at ng kanyang kapatid na si Balaladeva ang kanilang tapang bilang mga mandirigma. Ngunit, dahil sa pagliligtas ng napakaraming inosenteng buhay sa labanan, pinili si Bahubali ng Reyna Ina bilang tagapagmana ng trono.
Agad na kumalat ang balita sa buong kaharian at nagsimulang magdiwang ang mga tao, sabik na naghihintay sa koronasyon ng bagong hari. Upang matiyak ang kasaganaan ng susunod na paghahari, karaniwan para sa ina ng hinaharap na hari na maglakad ng nakayapak patungo sa templo ni Shiva, na nasa 50 kilometro ang layo mula sa palasyo. Kaya si Shivagami ang kailangang gawin ang penetensyang ito. Habang papalapit siya sa huling bahagi ng kanyang layunin, nawalan ng kontrol ang ilang elepante sa pagtatangkang tumakas mula sa atake. Nagkawatak-watak ang tao, ngunit nagpatuloy ang reyna ina sa kanyang paglalakad na may kandila sa ulo. Biglang isang elepante ang nagalit at sumugod sa kanya. Bago pa ito makasama kay Shivagami, dumating si Bahubali at ginamit ang isang malaking kariton upang pabagsakin ang elepante. Sa ganitong paraan, naipagpatuloy ng kanyang ina ang paglalakad at natapos ang kanyang ritual. Matapos sindihan ang apoy, iniabot ng babae ang isang nagliliyab na palaso sa kanyang anak. Sa tulong mismo ng elepante, tinamaan ni Bahubali ang kanyang target. Sa mga sumunod na araw, tinulungan niya ang reyna ina na nanghihina dahil sa matagal na paglalakad ng walang sapatos. Nang gumaling si Shivagami, bumalik ang batang mandirigma sa hukbo at nagpatuloy sa pagprotekta sa Mahishmati laban sa mga umaatake na kaaway. Ang kabutihan at kagustuhang protektahan ang kanyang bayan ay nagpatibay sa pagmamahal ng bansa kay Bahubali, na nagdulot ng galit kay Vijaladeva. Hindi kailanman pinatawad ng lalaki ang kanyang asawa sa pagpili kay Bahubali bilang hari, sa halip na koronahan ang kanyang lehitimong anak na si Balaladeva. Ang kanyang galit ay napakalaki na inirekomenda pa niyang patayin ni Balaladeva ang reyna ina. Ngunit dahil napapalibutan siya ng tapat na tagapaglingkod ng korona, hindi pinakinggan ng lalaki ang payo ng kanyang ama at sinabihan itong tigilan ang pag-inom. Bilang panganay sa magkakapatid, si Vijaladeva ang dapat umupo sa trono at ito sana ay magbigay sa kanyang anak ng karapatang mamuno. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan, ang trono ay naipasa sa kanyang yumaong nakababatang kapatid, ang ama ni Bahubali. Sa pakikinig sa mga reklamo ng matanda, sinabi ni Katapa na ang dahilan kung bakit hindi siya nakoronahan ay hindi dahil sa kapansanan kundi dahil sa kakulangan ng katalinuhan. Ilang araw bago ang koronasyon ng kanyang ampon, naghahanap si Shivagami ng magiging asawa para kay Bahubali. Alam niyang ang babaeng ito rin ang magiging reyna ng Mahishmati, kaya kailangan niyang maging maingat sa pagpili. Habang sinusuri ang mga pagpipilian, inutusan ng reyna ina si Bahubali na maglakbay sa ibang mga lupain sa buong kaharian upang matutunan ang iba't ibang kultura. Sa paglalakbay na ito, kailangang samahan siya ni Katapa. Sa parehong araw, umalis silang dalawa sa kastilyo at sinimulan ang kanilang paglalakbay. Isang araw, huminto sila sa isang ilog para painumin ang kanilang mga kabayo at nakakita ng 12-dosenang bangkay na lumulutang sa tubig. Agad na naunawaan ni Katapa na ang kakilakilabot na eksenang ito ay gawa ng mga bandido na, bukod sa pagnanakaw sa nayon, pinatay din ang lahat ng residente. Ilang sandali pa, pagdating nila sa isa pang nayon, naisalayan nila ang pagdating ng mga mananakop. Agad na hinawakan ng mga lalaki sa nayon ang kanilang mga sandata upang atakihin sila. Ngunit nang patakbuhin nila ang prinsesa na may layuning hulihin siya, ginamit ni Devisena ang kanyang belo upang lituhin sila at inatake gamit ang kanyang espada. Nang makita ang magandang babae sa aksyon, naakit si Bahubali at hindi niya maalis ang kanyang tingin sa kanya. Sa tapang at mahusay na kakayahan sa labanan, napuksa ng batang babae ang lahat ng kanyang kalaban at nakuha ang puso ng dakilang mandirigma. Pagsapit nila sa gubat upang magsiyasat, nakatagpo ni na Bahubali at Katapa ang 12-dosenang ibang mananakop. Nagkaisa silang dalawa upang labanan ang mga ito. Habang nakikipaglaban, naaalala ng hinaharap na hari ang kagandahan ni Devisena at sobrang naakit na hindi niya marinig ang mga panawagan ni Katapa para sa tulong. Nahuli ang commander at humiling kay Bahubali na ihagis ang isang sandata sa kanya, ngunit ang isip ni Bahubali ay naliligaw. Ngunit bago pa man mapinsala si Katapa, pinalusok ni Bahubali ang isang puno na bumagsak sa mga bandido, iniiwan ang kaibigan na ligtas. Pagkatapos, pinuksan niya ang isa sa mga lalaking nagplano ng sorpresa at humiling ng tulong sa matanda upang mapanalunan ang puso ni Devisena. Pagkatapos ng labanan, lumapit si Katapa sa prinsesa at sinabi na si Bahubali ay kanyang pamangkin. Ayon sa kanya, tinanggihan ang lalaki ng kanyang pamilya at kailangan niya ng tirahan. Kaya inimbitahan siya ng babae na magtrabaho sa kastilyo at sinabi na tuturuan niya itong maging gwardya dahil mukhang malakas ito sa pangangatawan.
Pagdating sa palasyo, nagpatuloy si Devicena sa kanyang pagsasanay upang hasain ang kanyang kakayahan bilang mandirigma. Bagamat siya ang pinakamahusay na mamamana sa buong kaharian, hindi pa niya kayang magpalipad ng 2 palaso ng sabay. Ngunit ayon sa kanyang kapatid na hari, malapit na niya itong magawa. Sa loob ng courtyard, ilang metro ang layo, sinubukan ni Kumara Varma na turuan si Bahubali kung paano gamitin ang espada. Ngunit walang ipinakitang kakayahan si Bahubali, kaya hinawakan ni Varma ang kanyang kamay upang tulungan siya. Habang na-distract sa ganda ng prinsesa, aksidenteng nabasag ni Bahubali ang kahoy na trangko sa gitna. Upang hindi mahinala ang kanyang tunay na pagkatao, ibinigay ni Katapa ang kredito kay Varma. Kinabukasan, bibisita ang prinsesa sa mga bukirin ng kalapit na nayon upang patayin ang mga ligaw na baboy na sumisira sa mga pananim. Para matulungan si Bahubali na hasain ang kanyang kakayahan, iniutos niya kay Varma na isama ang lalaki sa pangangaso. Nag-aagawan si Varma at ang prinsesa kung sino ang makakahuli ng pinakamaraming baboy at makakatama sa kanila ng palaso. Ngunit sa pagkagulat ni Devicena, isa lamang sa kanyang palaso ang tumama sa target, samantalang lahat ng palaso ni Varma ay tama sa mga baboy, salamat kay Bahubali. Maging si Varma ay nagawang hadlangan ang mga palaso ng prinsesa at tuluyang napatay ang lahat ng hayop mag-isa. Dahil dito, nagsimulang magduda ang batang babae dahil siya ay itinuturing na pinakamahusay na mamamana sa buong kaharian. Ngunit hindi maitatanggi ang resulta ng pangangaso. Nagsimulang huminala si Devicena na si Bahubali ang dahilan ng tagumpay ni Varma. Nang makita ang kanyang mga kamay, napansin niya ang mga kalas na tanda ng isang mandirigma na bihasa sa paggamit ng espada. Upang subukan siya, pinilit ng prinsesa na labanan niya ang isang ligaw na toro. Ngunit pinakawalan ni Bahubali ang kanyang sibat at hinayaan ang hayop na tamaan siya. Agad na dumiretso si Devicena upang tulungan siya, at, pagdating nila sa palasyo, nanatili ang batang babae sa kanyang tabi hanggang sa matanggap niya ang lahat ng kinakailangang lunas medikal. Ilang araw ang lumipas, natanggap ni Balaladeva ang balita na ang kanyang kapatid ay nasa kaharian ng Kuntala kasama si Katapa. Nang malaman niyang umiibig si Bahubali sa prinsesa at makita ang larawan ng magandang babae, naghanda ang prinsipe ng plano upang agawin siya. Hindi pa alam ni Shivagami na umiibig si Bahubali kay Devicena, kaya sinabi ni Balaladeva sa kanyang ina na hindi niya mapigil ang isipin ang batang babae. Nakaramdam ng guilt ang reyna ina sa hindi pagbibigay ng trono sa kanyang lehitimong anak kaya ipinangako niyang ipapakasal ang prinsesa ng Kuntala kay Balaladeva. Iniutos niya sa punong ministro na magpadala ng malaking halaga ng alahas bilang regalo at ipahayag ang panukala ng kasal sa prinsesa. Habang binabasa ng mensahero ang mga salita ni Shivagami sa prinsesa, pinakinggan ni Katapa ang buong pag-uusap at ipinagmamalaki ang kanyang reyna dahil naniniwala siyang pinili niya si Devicena bilang magiging asawa ni Bahubali. Ngunit sa lahat ng gulat, tinanggihan ng batang babae ang panukala sa kasal. Nahanap niya itong sobrang mayabang, ang pagpapadala ng napakalaking alahas para bilhin siya bilang manugang. Kaya ibinalik ni Devicena ang buong regalo, na labis na ikinagalit ng reyna ina. Sa pagkabulag ng galit, inutusan ng babae ang punong ministro na ideklara ang digmaan laban sa kaharian ng Kuntala. Ngunit biglang pinutol siya ng kanyang asawa, na nagsiwalat na si Bahubali ay nasa palasyo ni Devicena sa kasalukuyan. Pagkatapos, iminungkahi ni Bijoladeva na utusan ni Shivagami ang kanyang anak na hulihin ang prinsesa at dalhin sa Maheshmati bilang bihag. Noong gabing iyon, pumunta si Katapa sa kanyang hinaharap na hari at sinabi na pinili ni Shivagami si Devicena bilang magiging asawa niya, ngunit tinanggihan ng prinsesa ang panukala. Sa balitang ito, natuwa si Bahubali dahil nais niyang mapamahal ang batang babae sa kanya at hindi sa kanyang trono. Biglang nakarinig ang mandirigma ng kaina hinalang ingay at napagtanto na may umaatake na hukbo ng kaaway papalapit sa kastilyo. Agad siyang pumunta sa silid ni Devicena upang protektahan siya. Ngunit sa paniniwalang may ibang layunin si Bahubali sa prinsesa, inatake siya ni Varma. Sa sandaling iyon, sumiklab ang galit ni Bahubali at hinagis ang isang kariton sa direksyon nila. Ngunit napagtanto ni Varma na ang atake ay para sa mga mananakop na palihim na sumugod mula sa likuran. Nang mapagtanto ang pagsalakay, nagmadali si Varma na magbigay ng alarma habang hinaharang ni Bahubali at Katapa ang hukbo ng kaaway. Sa gitna ng labanan, naisalayan ng hari ng Kuntala ang mandirigma at natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Samantala, nagtatago si Varma sa isang silid kasama ang mga kababaihan ng palasyo. Pumunta si Bahubali roon upang himukin siya.
Ipinagkaloob ng hinaharap na hari ang isang daga at sinabi na ito ang pagkakataon ni Varma upang maging tunay na mandirigma. Dahil sa inspirasyon, ginamit ni Varma ang maliit na sandata upang patayin ang kanyang mga kalaban at maprotektahan ang mga kababaihan mula sa panganib. Samantala, sinubukan ni Devisena na talunin ang mga mananakop na nakapasok sa palasyo upang hulihin siya, ngunit hindi niya kayang magpalipad ng palaso ng sapat na bilis upang pigilan silang lumapit. Halos matalo na siya nang dumating si Bahubali at sabay-sabay na pinaputok ang 3 palaso sa mga sundalo. Matapos niyang talunin ang malaking bahagi ng hukbo, tinuruan niya ang prinsesa kung paano magpalipad ng maraming palaso ng sabay-sabay, at magkasama nilang napuksa ang lahat ng kanilang kalaban. Sumama ang dalawa sa mga mandirigma ng Kontala, at nang umatake ang kalabang hukbo sa kastilyo. Sinalubong sila ng isang kawan ng mga toro na may nagliliyab na sungay. Nang maghiwa-hiwalay ang mga hayop, nagkaroon ng labanan ang dalawang grupo. Ipinakita ni Bahubali ang kanyang galing bilang mandirigma, kahit hindi para sa kanyang kaharian, pinuksa niya ang pinakamaraming kaaway sa lahat ng sundalo ng Kontala at ginamit ang mga toro bilang sasakyan upang makarating sa dam. Sa puntong ito, pinangunahan ni Bahubali ang isang maliit na pangkat ng mga lalaki upang ikabit ang mga kawit sa kahoy na istruktura na susugurin ng kawan ng toro. Sa ganitong paraan, napuksa ng agos ang buong sumalakay na hukbo at nailabas sa labas ng mga pader ng kaharian. Habang nasasaksihan ang kanyang kamangha-manghang lakas, dumating ang mga taga-nayon upang handgan siya. Ginamit ni Katapa ang pagkakataong ito upang ipaliwanag sa hari ng Kontala ang tunay na dahilan ng pagdating ni Bahubali sa kastilyo. Nang malaman ni Devisena na nahulog na sa kanya ang puso ng makapangyarihang mandirigma, natuwa siya. Ngunit bigla, nakatanggap si Bahubali ng mensahe mula sa kanyang ina, na nagsiwalat na iniutos ng reyna na gawing bihag si Devisena. Galit na galit, sinabi ng batang babae na mas gugustuhin niyang mapatay kaysa isuko ang kanyang dangal. Inatake niya si Bahubali gamit ang isang sulo, at nalaman ng lahat na siya pala ang kilalang mandirigmang Bahubali na nagwagi laban sa hukbo ng kinatatakutang Kalakiyez. Ipinahayag niya na siya ang anak ni Shivigami at sinabi kay Devisena na pinili siya ng reyna bilang asawa ni Bahubali, kahit hindi alam ng reyna na umiibig na siya sa prinsesa. Sa sandaling iyon, humiling ang hinaharap na hari na pakasalan siya at anyayahan siyang sumama sa kanyang kaharian. Dahil umiibig din si Devisena kay Bahubali, tinanggap niya ang panukala at ipinangako ni Bahubali na mula noon ay paprotektahan niya ito sa sariling buhay. Kinabukasan, naghanda ang magkasintahan na umalis at sumakay sa bangka patungo sa Mahishmati. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, narating nila ang kanilang destinasyon. Tiniyak ni Katapa kay Devisena na huwag siyang mag-alala dahil isang hindi pagkakaintindihan lamang ang lahat. Pagpasok sa palasyo, humingi ng tawad ang prinsesa sa pag-insulto sa reyna, at tinanggap siya ni Shivigami bilang manugang. Ngunit nang malaman ni Devisena na pinili siya ng reyna ina bilang magiging asawa ni Balaladeva, ipinahayag niya na umiibig siya kay Bahubali at dapat ang prinsesa ang may karapatang pumili kung sino ang kanyang pakakasalan. Nang marinig ito, muling naramdaman ni Shivigami ang pagkahamon sa kanyang autoridad at iniutos sa mga gwardya na dakpin si Devisena. Bago pa man mahawakan ng mga sundalo ang kanyang asawa, nagsalita si Bahubali at sinabi na ang sino mang manakit sa prinsesa ay mararamdaman ang kanyang galit. Kaya't sinabi ng reyna ina na pipiliin ni Bahubali sa pagitan ng pagmamana ng trono at pagpapakasal kay Devisena. Hindi nag-atubili, pinili ni Bahubali na igalang ang kanyang asawa at naging commander ng hukbo, habang si Balaladeva naman ay napili bilang susunod na hari. Sa araw ng koronasyon, ginabayan ni Bahubali ang kariton ng kanyang kapatid patungo sa banal na trono. Natupad ni Balaladeva ang kanyang pinapangarap, ngunit nang itinalaga si Bahubali bilang commander ng sandatahang lakas, ipinagdiwang siya ng buong Mahishmati. Nagdulot ito ng matinding selos kay Balaladeva dahil alam niyang hindi siya mamahalin ng mga tao sa kaharian. Hindi nagtagal, ikinasal sina Bahubali at Devisena, at sa loob ng ilang linggo, nabuntis ang prinsesa. Nagsagawa sila ng selebrasyon para sa buhay ng sanggol sa sinapupunan ni Devisena. Dumating si reyna ina upang ipagkaloob ang kanyang basbas, ngunit kahit ilang buwan na ang lumipas, dala pa rin niya ang sama ng loob sa kanyang anak at hindi pinapansin si Bahubali. Matapos matanggap ang basbas ng reyna, nakatanggap si Devisena ng regalo mula kay Varma, na dumating sa Mahishmati upang dalawin ang mag-asawa. Pagkatapos, dumating si Hari Balaladeva at sinabi na bilang regalo kay Devisena, pababayaan niya si Bahubali sa kanyang tungkulin bilang commander upang mas maraming oras ang mag-asawa. Bagamat naiinis sa balita,
Sumunod agad si Bahubali sa utos ng hari, na labis na ikinainis ni Devasena. Ipinahayag niya na ang kanyang asawa ang dapat mamuno sa trono ng Maheshmati, na lalo pang nagpataas ng galit ni Shivagami. Ilang araw ang lumipas, itinalaga si Setupati bilang bagong commander ng hukbo at ginamit ang kanyang posisyon upang samantalahin ang mga kababaihan sa kastilyo. Ngunit bago niya matandaan ang prinsesa, kinuha ni Devasena ang daga sa kanyang baywang at pinutol ang mga daliri nito. Agad dinala si Devasena sa hukuman upang humarap sa paglilitis at buong tapang niyang ipinagtanggol ang sarili. Ilang minuto pa, nakarating ang balita kay Bahubali at agad niyang pinutol ang paglilitis upang ipagtanggol ang kanyang asawa. Nang makita siyang nakakadena, nagalit siya at tinanong si Devasena kung ano ang nangyari. Matapos marinig ang paliwanag, pinutol niya ang ulo ni Setupati at pinalaya ang prinsesa. Dahil hindi pa natutuloy ang paglilitis, itinuring ng korona bilang pagtataksil ang kanilang ginawa, kaya pinalayas ang mag-asawa sa kastilyo. Bagamat hindi na miyembro ng royalty, sinabi ng dating commander na paglilingkuran at isasakripisyo niya ang kanyang buhay para sa Maheshmati. Paglabas ng palasyo, mainit siyang tinanggap ng kanyang mga tao, na nagagalak na mabuhay kasama siya. Sa mga sumunod na buwan, nagsagawa si Bahubali ng simpleng gawain tulad ng ibang alagad, at nasiyahan si Devasena sa mapagpakumbabang pamumuhay. Dahil sa talino at malinaw na pag-iisip, nakalikha siya ng mga kagamitan upang mapadali ang trabaho ng kanyang mga kasama at mas maging produktibo. Dahil sa inggit, pinanood ni Balaladeva ang pakikisalamuhan ng kanyang kapatid sa mga tao at napagtanto na hanggat buhay si Bahubali, palaging ituturing siyang hari. Upang lutisin ito, nagpadala siya ng isang tao upang patayin si Bahubali, ngunit sinubukan ni Varma na pigilan ito, ngunit nahadlangan ng karamihan. Ilang oras ang lumipas, pumunta ang masamang lalaki sa harap ng hari at isiniwalat na nakatakas si Bahubali sa atake ng walang pinsala. Nang malaman niyang nagbigay si Balaladeva ng utos na patayin ang kanyang sariling kapatid, sinabi ni Bijoladeva na sobra na ang kanyang ginagawa at sinubukang pigilan siya. Ngunit sa halip, inatake siya ng kanyang anak, na nagbantaring patayin siya kung tatayo siya sa kanyang daan. Pag-alis ng tiranong hari, lumabas si Varma na nagtatago at nakinig sa buong usapan, at pumunta upang tulungan ang lalaki. Nahikayat siya ni Bijoladeva na ang tanging paraan upang mailigtas sina Bahubali at ang kanyang asawa ay patayin si Balaladeva. Sinabi ng matanda na tutulungan niya siya sa misyong ito at binuksan ang isang lihim na lagusan upang makapasok sila ni Varma at ng kanyang mga kasama sa silid ng hari sa gabi. Ngunit pagdating doon, napagtanto ng lalaki na nahulog siya sa isang patibong. Pagkatapos mapuksa ang lahat ng kanyang mga kakampi, umatake siya sa mga sundalo at sinubukang tamaan ang hari, ngunit napabagsak siya ni Balaladeva. Dito niya natuklasan na isang bitag pala ito upang akusahan si Bahubali na sinusubukang patayin ang kanyang kapatid para agawin ang trono. Matapos patayin si Varma, inutusan ni Balaladeva ang reyna ina na dumalo sa kanyang silid. Sa testimonya ng kanyang ama, inakusahan si Bahubali na pinadala ang kanyang kakampi upang patayin siya. Nang marinig ito, gulat na gulat si Shivagami at hindi makapaniwala na ang kanyang pinakamahal na anak ay kaya ng ganitong pagtataksil. Ngunit kahit ganito, hindi niya balak alisin ang parusa at sinabing dapat magmukhang aksidente ang pagpatay kay Bahubali upang hindi mag-alsa ang mga tao. Noong gabing iyon, sinabi kay Katapa na siya ang gagawa ng maruming trabaho. Dahil nanumpa siyang maglingkod sa korona, wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ng reyna, kahit na labis itong masakit sa kanya. Ilang oras ang lumipas, ipinaalam kay Bahubali na pinaparusahan si Katapa sa paratang pagtataksil sa korona, kaya nagmadali siyang iligtas siya. Samantala, nanganak ang kanyang asawa ng kanilang unang anak. Pagdating ni Bahubali at nakita ang kanyang matalik na kaibigan na nakatali sa tabi ng apoy, agad niya itong pinakawalan. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng maraming palaso. Sinubukan ni Katapa na kumbansihin siyang tumakas dahil paparating ang grupo ng mga barbaro, ngunit tumanggi siya na iwanan ang kaibigan. Matapos alisin ang kanyang tanikala, naglakad si Bahubali patungo sa labanan. Isa-isa niyang pinuksa ang maraming kalaban, at sumunod si Katapa gamit ang parehong espada upang labanan ang mga kaaway. Tinamaan siya ni Bahubali sa likod bago mamatay, ngunit nanatiling matapang ang mandirigma. Pagdating ni Balaladeva sa eksena, habang pinapalo ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid, ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay. Ngunit sinabi ng hari na lahat pala ay isang bitag upang i-frame siya, at napagtanto ni Katapa ang matinding pagkakamali na nagawa niya.
Pagbalik sa palasyo, sinabi ng tapat na tagapaglingkod ni Shivagami na sinunod niya ang utos ng reyna at isiniwalat na nadaya ang reyna ina. Biglang pumasok si Devicena sa palasyo, hawak ang kanyang bagong panganak na anak, at ipinaliwanag ni Katapa ang nangyari. Pagkatapos, dumating ang hari at ang kanyang ama, kaya inutusan ni Vijaladeva na patayin din ang bata at ang kanyang ina. Ngunit nang malaman na ang katotohanan, lumapit si Shivagami kay Devicena at humingi ng tawad sa lahat ng pinsalang na idulot niya. Nagluksa ang babae sa maling paghatol sa kanyang minamahal na anak at sa harap ng lahat ng tao sa Mahishmati, idineklara niya ang anak ni Amarendra Bahabali bilang hari, na pinangalanan niyang Mahendra Bahabali. Pagkatapos, hinatulan niya si Balaladeva ng pagpatay. Bago pa man maging pampubliko ang utos, inutusan ni Vijaladeva ang mga gwardya na patayin ang reyna at ang sanggol. Ngunit tinulungan ni Katapa ang babae na makatakas. Nanatili si Devicena dahil sa kanyang pisikal na kalagayan, at bilang huling kahilingan, hiniling niya kay Shivagami na iligtas ang buhay ni Mahendra at sinabi na hihintayin niya ang pagbabalik ng kanyang anak upang iligtas siya. Nang siya ay tatakbo na sa ilog, tinamaan siya ng kanyang anak sa likod gamit ang palaso, at nahulog si Shivagami sa tubig kasama ang bata. Matapos gumawa ng napakaraming kasamaan, hindi pa rin nasiyahan si Balaladeva at dahil sa galit kay Devicena, iniutos niya sa kanyang mga sundalo na sirain ang kaharian ng Kuntala. Akala ng lahat na napatay na si Mahendra Bahabali, ngunit nagawang iligtas siya ng kanyang lola bago siya malunod. Lumipas ang 25 taon. Ngayon, handa na ng tagapagmana na kunin ang kanyang karapatan sa trono. Matapos makalakam ng ilang kaalyado, nagmarcha si Bahabali at ang kanyang hukbo patungo sa Mahishmati. Handa na si Balaladeva para sa labanan, at gamit ang spyglass, nakita niya si Devicena na dumarating, hawak ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid na si Badrudo, at kaagad sa likuran niya si Bahabali. Dito na napagtanto ng hari na humaharap siya sa isang malaking banta at halatang nabigla. Hawak ang ulo ni Badrudo, ipinangako niyang gagantay sa pagkamatay ng kanyang kapatid at iniutos sa kanyang mga sundalo na umatake sa hukbo ng kaaway. Sa puntong ito, pinaganya ni Bahabali ang isang bitag upang talunin ang kanyang mga kalaban, at pinangunahan ni Katapa ang mga mandirigma patungo sa larangan ng labanan. Sa digmaan, dumating si Balaladeva sa kanyang kariton at pagkatapos patayin ang kapatid ni Devicena, muli niyang nahuli ang prinsesa. Dinala niya ang prinsesa pabalik sa palasyo. Nang malaman niyang nahuli na ang kanyang ina, agad siyang dumiretso upang iligtas ito, ngunit bago pa man siya makalapit, ibinaba ang drawbridge. Sa parehong sandali, daan-daang palaso ang inihagis sa kanya, ngunit dumating si Katapa at ang kanyang mga kasama upang protektahan siya. Dahil walang ibang paraan papasok sa palasyo, naisip ni Bahabali na gamitin ang mga punong palmera upang maipasok ang mga mandirigma sa loob ng hindi nasasaktan. Hinati nila ang kanilang sarili sa maliliit na grupo at ginamit ang kanilang mga kalasag upang bumuo ng bilog na proteksyon habang bumabagsak. Pagkatapos ng pagsalakay, ginamit ni Bahabali ang isang metal na martilyo upang sirain ang mga tanikala na humahawak sa drawbridge. Sa ganitong paraan, nagawang pasukin ng kanyang mga kakampi ang kastilyo, at muli niyang nailigtas ang kanyang ina. Pagkatapos, sinindihan ni Evandika ang sulo upang makalakad si Devicena patungo sa templo ni Rudra at maisakatuparan ang ritual para sa kasaganaan ng kaharian ng kanyang anak. Samantala, hinarap ni Bahabali si Balaladeva sa isang huling labanan. Matapos mahulog mula sa kanyang kariton, inatake ng kasalukuyang hari ng Mahishmati ang kanyang pamangkin at winasak ang kanyang espada. Sa gitna ng labanan, ibinagsak niya ang isang katapult sa kanya, ngunit nakaiwas si Bahabali at nakapalo ng malakas na suntok sa kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, ikanadina ni Balaladeva ang kanyang leeg, ngunit winasak ng tagapagmana ng trono ang estatwa at nakalaya. Ginamit niya ang isang puno upang atakihin ang kanyang tiyuhin at pigilan si Devicena sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad. Inutusan ni Vijaladeva ang mga gwardya na sindihan ang tulay, ngunit nasira ang estatwa ng hari sa kanilang duelo at ang ulo nito ang pinalitan ng tulay, kaya nagawa ni Devicena na magpatuloy sa kanyang paglalakad. Ginamit ni Balaladeva ang pagkakataon upang ipaghiganti ang lahat ng galit niya kay Bahabali at ipinahayag na sa pagkakataong ito, siya mismo ang magtatanggal ng buhay ng pamangkin. Ngunit matapos makalaya, ginamit ng lehitimong tagapagmana ang mga tanikala na ginamit sa pagkakakadena ng kanyang ina at pinukpok si Balaladeva hanggang sa mawalan ito ng lakas. Pagkatapos, itinapon niya ito sa hukay ng apoy at tinamaan ang kanyang paa gamit ang espada, kaya hindi na makabangon si Balaladeva.
Lumapit si Devicena at ginamit ang sulo sa kanyang ulo upang sindihan ang kalaban. Ngayon, matapos ang paghahari ng malupit na pinuno, tuluyan nang naabot ni Bahabali ang kanyang lugar sa trono at naging hari ng Maheshmati. Diyan nagtatapos ang detalyadong paliwanag at recap ng Bahubali action, adventure, drama, fantasy franchise series. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Sheila Galicia, Patrick King Anrom Manati, Dark Nero, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Brian Anasio from Tanay Rizal, Carlos Moltener from BGC, Ishel Sumagaysay from Iloilo City, Ryzen Atiliero from Manila Tondo, Reynan Galindo from San Miguel Zamboanga del Sur, Reno Barcoma from Inigaran Negros Occidental, at Shirna Adaya from Biga Batangas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.